Nadadawit ngayon sa matinding investigasyon ang dalawang kapwa nating Pilipino na sina Hazel Morales at Brian De La Cruz hinggil sa sinasabing pagkamatay na mag-asawang Kimi na 52 taong gulang at Norihiro Takahashi na 55 na taong gulang sa Tokyo, Japan. Si Hazel ay nagtatrabaho sa Japan bilang isang caregiver, habang ang lalaking si Brian naman ay nagtatrabaho naman sa isang farm. Ayon sa investigasyon, nakita umano ng panganay na anak ng mag-asawang Takahashi ang mga dugo sa loob ng bahay ng kanyang mga magulang noong January 16 ng taong kasalukuyan. Pero sa paglilibot nito sa tahanan ay hindi nito nakita ang ama at ina sa loob ng bahay, kaya tumawag na ito ng pulis upang humingi ng tulong. At sa paghanap ng mga ito ay nakita nila sa ilalim ng sahig ng kanilang bahay ang wala ng buhay na mag-asawa at sinasabing nakabalot daw sa plastik at duguan ng katawan, dulot ng mga sak sa katawan nito. Nung reviewin ng Metropolitan Police ang CCTV ng bahay, nakita nila ang isang babae at lalaki na pumasok at lumabas sa tahanan ng mga Takahashi, hanggang sa ma-identify nila ang mga ito na ating mga kababayan na sina Hazel at Brian na parehong taga Nueva Ecija. Yun naman pala, si Hazel ay naging kasintahan ng panganay na anak ng mga biktima. Take note lang po, ang dalawang Pilipino ay hindi pa lubusang salarin sa nangyari at wala pang desisyon, kaya wag muna natin silang husgahan. Samantala may nakalap din na CCTV ang mga pulis na nakitang nagtapon daw ng mga duguang gamit sila Hazel at Brian noong gabi ng January 16 malapit sa bahay ni Hazel na halos 500 metro lamang daw ang layo sa tahanan ng mag-asawang Takahashi. At noong magkaroon ng pagsusuri sa mga DNA sample kung saan nakita ang katawan ng mga Takahashi, ay lumabas din ang DNA ni Brian De La Cruz. Dahil doon, magkaibang araw na inaresto sa Japan sina Hazel Morales at Brian De La Cruz. At sa pag-aamin na din ng dalawa, sinabi nila na nakita nila ang katawan ng mag-asawang Takahashi, pero hindi sila ang gumawa ng masama sa dalawang matanda. Sa makatuwid, ayon sa kanilang salaysay, ay inabandona lamang nila ang mag-asawa nung makita nila ito. Kaya lamang mahigpit sa batas ang Japan pagdating dito, kung saan ang umaabandona sa mga nakitang wala ng buhay na katawan ay pwedeng kasuhan at makulong. Sa madaling salita, hindi pwede ang magbulag-bulagan dito dahil magkakaroon ka talaga ng kaso. Samantala ilang araw bago pa mahuli si Brian De La Cruz, ay nakalap muli ng mga kapulisan ang CCTV kung saan ay bumili si Brian sa isang convenience store, pero kapansin-pansin na tila may sugat ang isang kamay ng lalaki. Yun naman pala ay na-confine ito sa ospital ng ilang araw dahil sa mga sugat sa kamay. At noong tanungin si Brian ukol dito ng kapulisan, ay ito ang kanyang sinabi: "Sir, nakuha ko po yan noong mag-away po kami ni Hazel." Gayunpaman, patuloy naman na nakikipagtulungan ang ating embahada sa kaso ng dalawang Pinoy. Sinabi din nila na maaring hindi aware ang ilang mga Pilipino sa Japan na ang pag-abandona sa mga nakitang katawan ay may kaso sa bansang ito. Hindi naman daw kasi ino-orient ang mga ganitong bagay sa mga magtatrabaho doon. Nakausap din nila ang dalawa pero tanging 20 minuto lamang daw ang binibigay sa kanila ng otoridad ng Japan. Meron pang isang tinitingnan dahilan ang kapulisan ng Japan hinggil sa nangyari. Maraming kaso na rin kasi dito kung saan ay mga anak daw mismo ang nag-uutos sa ibang tao para wakasan ang buhay ng kanilang mga magulang. Ito ay dahil para matapos na daw ang gastos at pagsisilbi ng anak sa kanilang mga magulang, at babayaran ng malaking halaga ang gagawa nito sa kanilang ama o kaya ina. Meron namang mga kumakalat na mga balita sa social media na ito daw si Hazel Morales ay may mga utang sa mga kakilala sa Japan. Pero mariin naman itong itinanggi ng mga kaanak ni Hazel dahil wala naman daw nababanggit ang babae at maaring isang frame up daw
ang nangyayari dito. Ang pinangangambahan ngayon ng mga Pilipino sa Japan ay mapaling ang init ng ulo ng mga Hapon sa ibang kababayan natin na naghahanap buhay dito. Hanggang ngayon ay umuusad pa rin ang kaso at patuloy na iniimbestigahan ng gobyerno ng Japan. Sana naman ay walang kinalaman dito ang dalawa nating kababayan at mahuli kung sino man ang may gawa nito sa mag-asawang Takahashi. Ano ang kuro-kuro nyo sa kinasangkutan ng ating dalawang kababayan? At ano ang masasabi nyo na may ganitong issue na pala sa Japan kung saan ang anak mismo daw ang nag-uutos para ipaligpit ang kanilang magulang?